Mabigat din ho ito. Nagkakasagutan na. Oh. Kasi nga naman, talaga namang halata ho, mga kababayan. Di ba? Halata yung ginagawa ni Amy Marcos na ginagamit yung Senado para mangampanya doon sa mga DDS. Di ba? Ginagamit yung Senado para makuha ang atensyon ng mga DDS. Alam naman na ho natin, mga kababayan, na yan pong hearing ni Amy Marcos, wala naman nung kapupuntahan yan. Wala pong mangyayari dyan. No? Papaasahin nila yung mga suled. Papaasahin nila yung mga suled, DDS, mga kababayan. Sasabihin nila, maiuwi natin si Tatay Digong. Pero wala ho, hindi mangyayari yun. Malabo ho mangyari yun. Yang sinasabi nila, illegal kasi ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tatawanan lang kayo ng ICC. O di pag-usapan nyo yan dyan sa Pilipinas, kayo-kayo dyan, pero yung sasabihin nyo sa amin, ibalik nyo sa amin si Duterte. Kasi illegal ang pagkakakulong. Illegal ang pagkaka-aresto. Wala ho. Hindi papansinin ho yan. Sasabihin lang ng ICC, bahala kayo dyan, mag-usap-usap kayo. Ikulong nyo kung sino yung gumawa ng illegal na pag-aresto dito sa taong to. Ang importante, pagdating sa amin ito, pina-check up namin, chinek namin ang kalagayan, dinala sa ospital na pinagmukapang kidnap daw. At nakita namin maayos ang kanyang kondisyon. Kaya lang kung nung kinabukasan, nung naandun na sa harap ng mga judge, biglang bumagal ang pananalita. My name is Rodrigo Roa Duterte. Tapos pagkatapos, ayun, kinabukasan, okay na ulit nung in-interview ng mga taga-Pilipinas. Di ba? Halata. Ngayon, nung April 11 ho, mga kababayan, sinabihan to ni Chis Escudero, si Amy Marcos. I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge towards unity, not a wedge for division. Di ba? Our people and our country expect and deserve no less. Ngayon ho, mga bossing, sumagot si Amy Marcos. Petsa Abril 15 o 15, 2025. Senadora Amy Marcos, sinagot si Chis, yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman. Kasi alam naman natin na siya ang ambisyoso. Ano kaya yung ibig sabihin ni Amy na si Chis ay ambisyoso? Maging presidente? Maging vice-presidente? Hindi kasi halata naman ho si Manang Amy talaga. Mga kababayan, nakita nyo ho, alam ko marami sa atin napanood ho, mga bossing, kung paano paikot-ikutin lang ni Amy Marcos. Kapag ka sila nasusukol doon sa mga katanungan, biglang babalikwas, biglang iba na yung topic. Diba? At kapag kasi SOJ, Boying Remulla, Secretary of Justice Boying Remulla ang kanilang kausap, tumitiklop sila, magalang sila. Dahil alam nila, kakainin sila ng buhay doon sa pagpapaliwanagan ho, mga kababayan. Pero kapag kasi General Torre ang kinakausap at yung ibang mga kapulisan doon, sinisigawan nila. Yun ang napansin ko. Mataas ang boses nila, mga kababayan. Di ba? At ito pa, isa pa napansin ko diyan sa hearing nila, mga bossing. Kailangan, pag sila nagtanong, kung ano yung gusto nilang sagot, yun dapat ang sasagutin mo o isasagot mo. Ayaw nila yung yung hindi tutugma o hindi aayon sa gusto nilang sagot. Kaya natawag ho sila na mga kababayan. Natawag ho sila na nambubuli lang. Binubuli nila. Totoo naman ho .
Totoo naman ho, mga kababayan. Ngayon, ang tanong natin, ano yung ibig sabihin ni Manang Aimee na si Chis Escudero ay may inaambisyon pagka-vice? Kasi Senate President na siya eh. Ano ang susunod dyan? Vice Presidente. Tapos ano? Vice Presidente o Presidente, yun lang naman. Tingin ko kung sakali naman, Inday Sara Duterte at Chis Escudero, siguro karamihan pupunta kay Chis Escudero, mga kababayan, dahil wala eh. Yung ating Vice Presidente, madami po tayong inaalam, madami po tayong tinatanong, pero hindi po kayang sagutin yung mga katanungan na ho na yun, mga kababayan. Di ba? At isa na po sa dahilan, mga boss chief amo, sir, no? Isa sa dahilan kung bakit ang kandidatura ni Manang Aimee o yung kanyang mga survey ay lagapak, bagsak dahil po dyan sa hearing na yan. So ngayon, kapag ka lumalagapak, ay nako, kailangan mag-collab friend, humingi ng tulong. Eto nga po. Para kay Aimee. Eto Nako. Pati naman po ang nanay nagamit na. Di ba? Ay, Diyos ko, pati yung matanda nagamit na. Si Madam Imelda Marcos, mga kababayan. narito ko nangangampanya para kay Aimee. Eto si Aimee tumatakbo ng re-eleksyon. Tingin ko po, mga kababayan, kahit na po si Madam Imelda na po ang nagsalita o humihingi ng boto para kay Aimee Marcos, mga bossing, ang nakikita ko po dyan, hindi pa din po iboboto ng mga loyalista. Hindi pa din po iboboto ng mga sumusuporta sa gobyerno. Bakit to? Malalim. No? Malalim ang ginawang sugat ni Aimee Marcos, mga kababayan. Na malabo na siyang talagang pagkatiwalaan. Ang problema pa ni Aimee Marcos, mga bossing, kahit na anong pagpapasikat niya, kahit na ano pang pagkuha ng atensyon ng mga DDS o ng mga kasulid natin dyan, nandiyan ba yung mga kasulid? Nasaan na yung mga kasulid? Wala. Kahit na ho, mga kababayan, imposible na iboto pa din ho yan ng mga sumusuporta sa gobyerno ho, mga bossing. No? Sabi nga ni Elena Capistrano, mali ang galaw niya. Siguro sasabihin ng mga loyalista, Madam Imelda, pagpaumanhin nyo na po. Pero this time, hindi po. No? Pero this time, doon po kami sa nakakabatang Marcos.